Napanatili pa rin po ng Duterte administration ang very good performance rating sa pinakabagong SWS survey na unang nailithala ho sa Business World. Batay sa survey ng social weather stations na isinagawa noong March 25 hanggang 28 sa mahigit 1,000 respondents, 75% o 75% ng mga tinanong ay kontento sa ginagawang trabaho ng Duterte administration. Samantala, nasa 9% lamang sa mga tinanong ang nagsabing hindi sila kontento sa trabaho ng Pangulo, habang 16% ang undecided. Pinakamaraming natuwa naman sa trabaho ng pamahalaan ay mula sa Mindanao region, kung saan nakakuha ng very good rating o plus 79 net satisfaction rating ang Duterte administration. Tumaas naman ng 7 puntos ang net satisfaction rating ng gobyerno sa Visayas region sa plus 67. Ang net rating nito mula sa dating plus 58%. Tumaas din ang satisfaction rating sa Luzon. Mula plus 56 ay naging plus 60 na po yan. Samantalang bumaba naman sa plus 53 net ang satisfaction rating sa Metro Manila mula sa dating plus 62 net satisfaction rating. Pinakamalaking porsyento ng very good grade na rating ng Administrasyong Duterte ay ang mga programa sa may hirap, habang good rating naman ang nakuha sa sektor ng siyensya at teknolohiya, paglaban sa terorismo, paninindigan para sa teritoryong pag-aari ng bansa, pagbibigay ng trabaho, paglaban sa krimen at pagsugpo sa korupsyon sa pamahalaan. Tiniyak ng ilang mambabatas na hindi maaabuso ang karapatang pantao sa pagdedeklara ng batas militar ni Pangulong Duterte sa Mindanao. Kasunod dito ng suspensyon ng writ of habeas corpus. Ang ulat mula kay Marita Muahe. Nananatili ang pribilehiyo ng writ of amparo pati na ang writ of habeas data sa kabila ng proklamasyon ng martial law at suspensyon ng privileges ng writ of habeas corpus. Paglilinaw ito ni Congressman Harry Roque bilang isa sa mga safeguards na nasasaad umano sa 1987 Constitution upang masiguro na hindi maaabuso ang batas militar na nakataas ngayon sa buong Mindanao. While the declaration also suspends the privilege of the writ of habeas corpus for the same period, it is important to stress that other remedies for the protection of civil and political rights issued by the Supreme Court under the Constitution, namely the privileges of writ of amparo and the writ of habeas data, remain in place. I reiterate, only the writ of habeas corpus was suspended, the writ of amparo remains in place. Bukod sa nabanggit, ilan pa sa mga safeguards laban sa posibilidad ng abuso sa panahon ng martial law ayon kina Congressman Carlos Uybarreta at Rodel Batucabe ay ang mga sumusunod. Una, malinaw sa batas na hindi ito dapat lumagpas ng 60 araw. Sakaling nais palawigin ito ng Pangulo, kailangang payagan ito ng Kongreso. At kung hindi ito maaaring baliwalain ng Pangulo. Pangalawa, kahit na sino ay maaaring kumuwestiyon dito na kailangang aksyonan ng Korte Suprema. Mananatili ring bukas at normal ang function ng lahat ng mga korte sa buong bansa. Pangatlo, sa kaso ng warrantless arrest, kinakailangang masampahan ng kaso ang inaresto at kung hindi ay maaaring kasuhan ang umaresto dito. Marami umanong pagkakaiba ang deklarasyon ng martial law noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa idineklarang martial law ngayon sa Mindanao. We have more than enough safeguards and parameters na kung ano man yung experience natin before regarding sa martial law, sa tingin ko, the framers of the 1987 Constitution has put and have learned their lessons. Kaya nga po may mga parameters na ilinagay for the declaration of martial law under our present Constitution. Nilinaw naman ni Majority Leader Rodolfo Fariñas na hindi na kinakailangan pang mag-convene ang dalawang kapulungan ng Kongreso kung hindi naman ito nire-revoke ang proklamasyon at pabor sila dito. Sa Lunes ay inaasahang magko-convene ang Kamara sa isang executive session para buuin ang Committee of the Whole. Para sa PTV News, Marita Muahe. Umaasa naman ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na positibo maging resulta ng muling paghaharap sa usapang pangkapayapaan sa pagitan po ng gobyerno at ng makakaliwang grupo sa The Netherlands. Ayon kay CBCP President at Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, nakikita nila na kapwa-desidido ang gobyernong Duterte at ang pamunuan ng National Democratic Front of the Philippines na mapag-usapan ang anumang kaibahan sa prinsipyo at paniniwala. Naniniwala rin ang Arsobispo na kapwa-batid ng gobyerno at ng makakaliwang grupo ang hirap na nararanasan
May mga tumutol sa pagdeklara ng Pangulo ng martial law sa Mindanao. Posible raw kasing lumala ang pang-aabuso sa karapatang pantao. Pero Lia, may tiwala naman ang ilan na dating kritiko na hindi ito mangyayari sa pagkakataong ito. Umaaksyon si Mon Gualvez. Marami ang pabor sa pagdeklara ng Pangulo ng batas militar sa Mindanao, lalo na mga kongresista mula Mindanao. I think the proclamation of martial law is timely so that we can solve also other problems like criminality. We are supporting the president and we are condemning the atrocities that happen in Marawi now. Mismo ang kilalang kritiko ni President Rodrigo Duterte na si Archbishop Oscar Cruz approve sa deklarasyon. Ang daming grupo na iba't iba ang layunin at talaga namang pag-aalsa ang talagang kanilang panay na sinasagawa, no? Parang gusto nilang silang maghari at sila ang mamuno dito sa ating bansa. Tiwala ang political analyst na si Clarita Carlos na hindi ito mauuwi sa abuso gaya na nangyari sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Talintali ang kamay ng presidente ngayon, ibang-iba yan sa Marcos regime. Kasi ngayon kailangan ang Kongreso mag-convene at dapat suportahan nila yung sinabi ng presidente at maraming pang limitasyon. Ganito rin ang pananaw ng Integrated Bar of the Philippines. Suportado raw nila ang hakbang para matigil ang gulo sa Mindanao. Pero hinihikayat ng AFP na mag-ingat at huwag umabuso. Bagay na ipinangako raw ng hukbong militar sa vice-presidente. Ako sila na talagang pangangalagaan yung basic na mga karapatan ng ating mga kababayan. Pero meron pa rin nagduda para kay Senator Risa Hontiveros. Kung nalalabag na raw ang karapatang pantao sa panahon ng kapayapaan, paano pa raw sa ilalim ng martial law? Tingin pa ni Bayan Muna Congressman Carlos Zarate, may nagtutulak lamang ng sariling agenda sa gabinete. Kami ay naniniwala na yung basihan ng pagdeklara ng martial law sa buong Mindanao ay tinutulak ito ng mga militaristang elemento sa loob ng kabinete ng... Hindi naman nagulat si former Senator Bongbong Marcos sa deklarasyon. Dahil maraming alam ang Pangulo na hindi natin alam. At yun ang pinagbabasihan niya ng kanyang desisyon. So, but I know the President, I know his character, I know his adherence to the law. Siguro palagay ko, kung ayaw niyang siguro gawin to, pero yun na nga, napilitan siya. At ginawa niya dahil sa kanyang pananaw, in his best judgment, talagang kailangan na. Kampante naman ng business sector na panandalian lamang ito at makakatulong pa sa investors. There may be some transitory or temporary cautiousness, but in the end, I think it will lead to a positive impact on sentiment. Sina Senador Manny Pacquiao at Bam Aquino naman nanawagan na isang tabi muna ang politika. Hindi raw ito ang panahon na magkawatak-watak ang bansa. Umaaksyon! Mon Gualvez, News 5. Hinimok ng ilang mambabatas ang publiko na magtiwala kay Pangulong Duterte kasunod ng pagdeklara ng martial law sa Mindanao. Ayon kay kabayan Congressman Harry Roque, suportado niya ang batas militar basta't kikilalanin ang panuntunan sa pagpapatupad nito sa ilalim ng 1987 Konstitusyon. Sa ngayon ay hindi pa raw natatanggap ng Kamara ang report ng Pangulo tungkol sa deklarasyon. Tingin naman ni Ako Bicol Party List Congressman Rodel Batocabe, walang masama kung palalawigin ng Pangulo ang martial law sa Luzon at Visayas kung may banta ng rebelyon sa buong bansa. Sabi naman ni House Majority Leader Rudy Fariñas, hindi na kailangan mag-convene ang Kongreso ng joint session para aprubahan ang deklarasyon ng martial law. Kailangan lamang daw ito kung may resolusyon ng Kongreso para i-revoke o kaya i-extend ang proklamasyon. Magkakaroon din daw ng briefing ang executive sa Lunes para sa Senado at Miyerkules para sa Kamara. Target daw ng Kongreso na magkaroon ng executive session kaugnay sa issue. Para po sa iba pang balita, magpunta lang po sa news5.com.ph at sa News 5 Facebook page. Ako po si Ed Lingao. Magandang hapon.